Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Gitumbok nga scam hub sa Cebu City nga nag-viral online, gisusi na sa otoridad. 15 ka mga illegal gun manufacturers sa Danau City, gironda. Insidente sa pagdagit sa mag-inahan sa Lapu-Lapu City, gisusi sa kapulisan. Pagpa-deport sa mga langyong mipalusot sa kapin 400 million pesos na cash sa MCIA, gihigay na. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Lapu-Lapu City Police padayon karong misusi sa gikatahong insidente sa kidnapping sa Barangay Suba, Basbas, pasado alas 7 sa gabi niadtong Lunes, Mayo 19. Apan ang kapitan sa barangay nagtuo nga posibleng family trouble lang ang nahitabo. Si Luan Mirundina sa report. Pagbubog diri kay adunay duha ka bata o usa ka ginikanan nga gikarga sa maong sakyanan nga SUV. Itong color. Usa si Suba Basbas Barangay Captain Ruben Patigdas sa mga nagpost sa social media. Kabahin sa alarma nga ilang nadawat, nga matud pa may nahitabong pagpangdagit sa atubang bahin sa usa ka subdivision sa sitio Suba, Panas. Gani sa video nga iyang gipost, makita nga midagsa ang daghang mga tawo sa dapit nga nagpakisusi ug may mga tanod ug mga opisyal usab sa barangay. Apan human sa pipila ka gutlo, gitangtang ra usab ni Kapitan Patigdas ang iyang post. Gisubay sa RTV Balitang Bisdak. Ang dapit na hitabuan niadtong Lunes sa gabii ug among nahinabi ang duha ka mga batanong magmatuod nga nasaksihan gayud nila ang pugsanong pagpasakay sa mag-inahan ug sa duha ka mga anak ni ini ngadto sa usa ka itom nga pribadong sakyanan. Matud nila ni Vincent ug Christian, di tinuod nga pangan, nagbarug-barug lang sa gawas sa subdivision ang mag-inahan uban ang lain pang upat ka mga sakop sa pamilya dihang mihunong sa tungod sa mag-inahan ang usa ka pribadong itom nga sakyanan ug pugsanon silang gipasakay. Nigawas ang usa ka lalaki giablihan ang portahan. Mataw una gibira ato ang katong kuan, ang katong inahan. Ya, pagkasunod katong duha ka bata. Matuningong bata ko na ayaw kapila akong mama. Usa sa mga nakasaksi, mibutyag nga gialerto pa nila ang mga sakop sa Police Station 4 nga nagpahigayon og checkpoint pipila lang ka metro sa dapit na hitabuan apan daw gipalabay lang niini ang sakyanan nga nalambigit. Di timbre na ma'am ya. Niingon sila nga mukuan mo unta mo kun sa kolora. Ko sir, daghan ni complain upat ka buok. Upat ka buok ni complain itudlo ang mao na si kanana. Pwede to yung dulo na i-check lang ninyo kay nag-checkpoint gud mo. I-check lang to ninyo kay daghan may complain biya. Pag-ingog tropa gipalahos naman. Samtang laing residente sa dapit, ang nakakita usab og cellphone nga daw gilabay lang sa kalibunan, haduol sa dapit diin nagbarog-barog ang mag-inahan. Diya man kunan ako nakit eh. Sa diya dapit sa ilang gikuan niya, kita na ako nagko man ko ni siya. Nya man akong gikuan ko lang cellphone man ni, nya man akong gipakita nila nga nakita ko cellphone dito. Maura to, nag-ana sa cellphone siyang ba, nagtawag. Wa kay ko kaklaro kay nag-cellphone pug ko. Matud ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nakadawat og trouble alarm ang Police Station 4 niadtong Lunes sa gabii ug ila kining girespondihan. Apan hangtod kaganihang buntag, wa pay mga kabanay sa giingong mag-inahan nga gidagit ang mipatimaw sa Lapu-Lapu City Police Office ug sa Police Station 4 aron ipablatter ang hitabo. Hinuon mihimo na og motu proprio investigation ang Lapu-Lapu City Police aron masubay kung taga-asa ang mga biktima ug si kinsa ang mga kabanay niini. Nanatay initial info ganiha nga na-locate na ang katong pamilya sa allegedly abduct para makuha na tog habig. Then siguro kuha na tog statement kung sa gitinuod nga nitabo. Dugang ni Torres, gisusi usab nila ang taho nga gipalabay lang sa mga sakop sa Police Station 4 nga nagpahigayon og checkpoint niadtong Lunes sa gabii ang sakyanan nga gitumbok sa mga residente nga nidagit sa mag-inahan. Usa na sa atong andakag investigation kay atong i-determine og nailapses ang mga kapulisan at the same time atong i-determine og tinuod ba tong tropa ang nasasod. Then ang importante magud nato sa pagkakaroon is naay formal complaint. Sa phone interview, gipasabot ni Kapitan Patigdas nga nahukman niyang tangtangon ang maong post, human nasuta nilang posibleng may kalambigitan kini sa wa pagsilabtanay sa pamilya. Hinuon di makasiguro si Kapitan Patigdas kung residente ba sa ilang barangay ang naasoy pamilya. Medyo makita na kung layo ras ka kanang kamaturan nga kidnapping, mo bitatong wala na kay kumi ipalawom na lang kay wa say mi
pagod why mi tumaw nga ini relative nila nga dunay concern nga wag ka nga ilahang paryente o katong so man nga nagduda ko nga di ba ka to family trouble lang to away to niya misyag nito mga bata. Subling gihimugatan sa kapulisan na mahinungdanon nga aduna gayoy mga kabanay sa giingong mga biktima nga musang at og reklamo aron usab masuta ang tinuod nga hitabo. Uban ni Marlon Melgazo ug Rod Prado, Luan Merondina. Balitang Bisdak. 15 ka mga illegal gun manufacturing sites sa Dakbayan sa Danao ang nabungkag sa nagpadayon nga kampanya batok sa mga loose firearms. Ang mga armas gingong gigamit sa mga foreign terrorists. Ano ang report ni Alan Domingo? Gibutyag ni Police Brigadier General Rodrigo Marana ng Police Regional Director nga layo na og naabta na mga armas nga illegal nga gihimo sa Dakbayan sa Danao. Dili lamang krimen nga nabo sa Sugbo ug sa bang rehiyon kung dili apil na sa mga teroristang langyaw nga mipalusod sa mga armas gamit ang mga local contact. Gani aduna nay Indonesian terrorist ang nadakpan dito sa Sarangani province niadtong 2023 ug nasuta nga namalit og high-powered firearms din gipalusot sakay sa barko. Tumatawid na ito sa ibang bansa at ginagamit na rin ng mga terorista, ng mga kriminal, lalo-lalo dito sa ating bansa at dito sa Central Visayas. So talagang napakalaki na magiging epekto nitong ating major operation na ito sa pagkalat at pamiminsala ng loose firearms dito sa ating bansa. Aron masanta ang paglipang sa mga armas nga iligal nga gihimo sa Danao City, gingusgan sa kapulisan ang kampanya nila patok sa mga loose firearms. Moabot sa 15 ka mga illegal gun site manufacturing sites ang nabungkag nila sa nasyong dapit. Tulo ka mga giingong tighimo og mga armas ang nadakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan. Gisirmunan pa sila ni Direktor Maranan sa daotang sangputanan kung padayon sila sa ilang illegal nga pinuhatan. Kung yung anak mo ang ma-hold up sa jeep, ma-hold up sa bus, bariling, patay, magsisisi ka. Kasi yung baril na ginamit ng hold-upper, kayo gumawa. Kaya dapat itigil nyo yan. Maghanap kayo ng ibang matinong trabaho. Unang-una, bawal yan. Samtang ipakita sa Piero 7 headquarters ang mga nasakmit nga makina sa paghimo og armas ug ang wala pa mahuman nga nagkadayang armas nga ilang nakumpiskar sa managlahing operasyon ug dapit sa Danao City. Kina nagkadayang kagamitan nga gigamit sa paggama og armas nga na-confiscate sa atong kapulisan didto sa Dakbayan sa Danao. How would this impact sa kampanya natin against all forms of criminality? Well, napakalaki ng impact nito sapagkat sabi ko nga, yung mga kriminal, ang una niyang hahanapin before siya gumawa ng krimen ay yung instrument sa paggawa ng krimen. And the favored instrument of criminal elements are firearms, loose firearms. Ang mga operasyon nagsugod ni Anto Marso 26, 2025 hangtod na sa Mayo 20, 2025 sa nagkalain-laing barangay sa Danao City. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Random inspection gihimo sa mga police stations pagsiguro nga nakatuman sa palisiya batok illegal gambling ang kapulisan. Tan-aw ang ilang mga cellphones kung aduna by download sa mga gidili nga application. Niyang report ni Nico Sereno. Announced ug unannounced nga mga inspections. Kini ang gihimo sa kadagkuan sa Mandaue City Police sa mga police stations aron masiguro ang operational readiness. Lakip sa aspeto nga tan-awon ang pagtuman sa mga police protocol ug pagsiguro nga alerto ug andam sa kanunay. Naglakip niini ang pagtan-aw bisan sa cellphone sa mga pulis, pagsusi kung wala ba nagumon sa sugal. Tan-awon kung doon na ba'y mga gambling apps nga na-download. Incidents of policemen involved in illegal gambling or in online gambling. So to avoid those incidents to happen, we regularly check their cell phones. Giklaro hinuon sa City Director, wala pa sila'y na-monitor nga kalapasan sa mga pulis sa Mandaue. Apan kanunay, ang gihimong kinalit-kalit nga inspection. So far so good, ma'am. I think compliant ang whole of Mandaue City Police Office personnel. Gawa sa kampanya kontra sugal, gitan-aw sab ang husto nga paggamit sa emergency alert button app sa mga personnel
magamit kung gikinahanglan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Department of Information and Communications Technology kun DICT mi pahigayon og investigasyon sa natrikubar nga scam hub dinhi sa Dakbayan sa Subo. Atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Yes, nakiglambigit karon ang DICT ngadto sa kapulisan ilabi na sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa gipahigan ng investigasyon. Kalabot nining nahitabong pagpangilad gamit ang online sa nagpakarong inong BPO o Business Process Outsource diri sa Dakbayan sa Sugbo. Giklaro ni Frederick Amores, ang Regional Director sa Department of Information and Communications Technology, Region 7, nga nagpasiug daw og investigasyon ang ilahang uluhang buhatan sa gayong scam hub sa Dakbayan, Sugbo. Hinuon nakigalayon ang DICT sa ilang counterpart sa Regional Anti-Cybercrime Unit kon RACO may tungod sa proseso nga pagkahimon ilabi na kung unsaon sa pagkuha sa data sulod sa mga computers ug mga gadgets nga nabayaan sulod sa scam hub nga pinasubay sa balaod. Una nang giproseso sa RACO ang pagkuha og cyber warrant sa korte aron maukay nila ang ana sa sulod sa mga ebidensya nga ilang makuha. Mayo 20, nagpahigayon og site inspection ang PRO7 ug ang CCPO uban ang BPLO ug ang CIDG sa establishmento nga gigamit sa gayong scam hub. Giisyuhan sila sa BPLO og show cause order ug dayon gipasirad-an ang dapit sa dili pa maproseso. We encourage citizens to actually provide information if they have that tip or whatever information, because we're lucky CICC is here ready, so we can easily coordinate whatever it is. Basically tasked for coordinating efforts in this kind of investigation. Rest assured, we are doing our best to coordinate with our law enforcement agencies to address this particular matter. Samtang iklaro sa DICT Director nga investment scheme ang nahitabo sa hub nga nagpakarong ingnon nga usa ka business process outsource kon BPO. Base sa ilang assessment sa video nga nag-viral sa social media, giinganyo sa mga kawani ang ilang mga biktima nga mosalig sa ilahang investment alang sa mas dako nga balik ni ining ganansya. Ang central office man gyud ang actually nag-create sila task force pa, no? So para mo further investigate sa kaning style sa scamming, no? Mitambag usab ang DICT sa BPO community nga mohimo og mga lakang sa paghatag og proteksyon sa ilang industriya nga nagamit ang ngalan sa pagpangilad bisan og dili miyembro sa community ang nalambigit nga establishmento. Sa dugang awhag sa DICT sa mga tao nga dili magpataka og pislit sa mga links sa social media kay prone kana sa hacking, di lang sa mga langyang biktima kundi kita mismo diri local tungod kay daghan mga modus online nga sama nini busa think before we click. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Hingusgan pa sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority kung City Toda ang paggukod sa mga traffic violators bisan kung minor violation lang ang nalapas sa motorista. Ano ang report ni Femery Dumabo? Subay sa kasaulugan sa Road Safety Month, gipainomduman ni Joy Tumulak, hepe sa City Toda ang mga motorista o mga driver nga angayang magmatngon o magbinantayon sa pagmaneho. Yang gipaybaw nga ang malambigit sa bisan unsang traffic violations bisan kung nagkasabot na ang duha ka habig ipaubos gihapon nila sa seminar. Padayon gihapon ang ato ang pagpanakop sa mga traffic violator. So magpadayon ta tungod kay pinaagi sa pagdakop sa mga traffic violator, malikayan nato ang mga disgrasya. Pahimangnuan gani dunay mga dinakpan nga dili dayon nato isuhag ticket, pero ato ni silang pahimangnuan nga katong ilang gibuhat usa ka risgo og delikado kayo sa disgrasya.
Sama na lang ni ini mga nahulikam sa Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Apan bisan kun minor incident ang aksidente apan dili angayang mo kumpiyansa. Nahitabo ang aksidente sa intersection sa Cebu South Coastal Road ug Calmar Street nga nakuhaan og video sa Command Center nga naghunong na ang sakyanan kay stop signal. Makita sa CCTV ang driver sa kaduhang sakyanan nga naghunong sa middle lane mibukas sa pultahan sa habig sa driver's seat ug na timing sa pag-agi sa motorsiklo nga nangitag kalutsan sa naghunong nga mga sakyanan. Mayong pagkatumba sa motorista o sa motor ni ini. Laing nahulikam ang disgrasya dihang natumba ang siklista human masaghiri sa paliko nga SUV. Matod pa nga wa mabantay ang siklista nga naa sa may blind spot. Ato lagi yung isod sa tungunahon na kita nga mga nagmaneho sa mga sakyanan nga kanunay ta nga magbinantayon sa atong pagmaneho ilabi na gyud og moabot ta sa mga intersection. Oban ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka tricycle driver sa aksidente sa lungsod sa Chaton Negros Oriental. Sa CCTV footage, makita pa ang disgrasya nga nahitabo sa barangay Bunawon. Ang pampasaherong tricycle pagawas na unta sa National Highway. Makita ang series bus nga nagsunod sa tricycle. Taod-taod, gingong mikabig ang bus apan naigo na diay niini ang tricycle. Sa impact, makita nga nalabay gayud ang driver sa tricycle nga nalimbuwad. Aduna kini sakay nga tulo ka pasahero. Daling gida sa Chaton Hospital ang mga biktima. Matod sa Chaton Police, namatay ang tricycle driver human sa pipila ka oras. Gitanggong na sa police station ang bus driver, samtang nagpadayon ng investigasyon sa maong insidente. Gisuwayan pa si GMA Regional TV sa pagkuha sa habig sa management sa bus company apan wala pa mutubag sa among komunikasyon. Ang Storias driver, kuhan daw siya katagbo nga laing kuhan mo murag na igo niya ang bibigkap kay niwid daw siya direport sa pikas. Kay natin siya overtake, so maigo man po kay na daw approaching vehicle. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Susihon sa Cebu City Agriculture ang paspas nga pagsaka sa presyo sa luya ug kamatis sa kamerkaduhan sa dakbayan sa Sugbo. Si Alan Domingo sa report. Giulagway sa Pangulo sa Cebu City Agriculture Office nga alarming ang pagsaka sa presyo sa luya ug kamatis sa kamerkaduhan sa dakbayan sa Sugbo. Matod ni Arlie Hista nga adunay mga produkto sa luya sa mga bukirang barangay sa dakbayan ug ting-ani usab karong panahon. Hinoon posible ang madapit sa Mindanao ang nakasinati og pag-uwan nga nagkaproblema usab sa supply sa luya. Karon is basically harvest season, ingon ta di gyud unta ni siya nato gi-expect no nga maabot ang presyo. Akong nakita ani probably in gikan sa Mindanao and other neighboring provinces, base ni down dito ilang production, mao ni nga pag-abot niya sa carbon market is reduce gyud siya ang supply. Wala isalikway sa City Agriculture Office ang posibilidad nga adunay nahitabong pagpanago sa supply sa luya aron mosaka ang presyo nga mao'y ilang gisusi karon. Base sa monitoring nila niabot sa 160 pesos ang kilo sa luya. Base usab sa pakisusi sa Balitang Bisdak, miabot sa 150 ngadto na sa 180 pesos ang matag kilo sa luya sa mga merkado sa dakbayan. Di nato na siya ma-discount no nga kanang possibility, but di kay nimo ni siya while ma-hoard gyud ni siya noon ang luya, pwede gyud mo itago kay dugay man ni siya mo germinate, dugay man ni siya mo subulog balik. Kini siya maoy tanawonon nato ning possibility. Samtang lakip sa misaka ang presyo, ang kamatis nga niabot na og 70 pesos ang kilo. Apan dunay mga merkado nga niabot na sa 1 ka pesos ang kilo. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gi-inspeksyon sa Philippine National Police kung PNP ang ilang kapasidad sa pagtubag sa mga kalamidad ug emerhensya. Ang Mandawi City Police may apil sa kalihukan kaginiha. Ano ang report ni Nico Sereno? Mga disaster response personnel ug equipment
Kini ang gibandera sa mga police offices ug stations sa gihimong PNP-wide annual inspection. Sa Camp Crame, gipangunayan kini ni PNP Chief Police General Romel Marbil kundi ni paagi sa teleconferencing ang pagtan-aw sab sa kaandam sa uban nga mga units. Hindi lang po namin pinakita, pinasubukan namin because we learn our lesson so well na marami kaming gamit na hindi kami prepared to use. So sabi ko dapat pakita natin na it worked. Sa Mandaue City Police Office, gipagawasab ang ilang mga kagamitan alang sa disaster o rescue operations. Naglakip sa generator set, chainsaw, mga life jacket, handheld radio ug uban pa. Kung mo responde sa ingon ani nga mga panghitabo, ma-deploy ang mga personnel sa City Mobile Force Company o CMFC. Ngadto sa mga police stations, doon na sa mga rescue teams nga giumol. CMFC and complemented with CHQ people, yes sir. That's why we have our inventory of people who are trained with search and rescue and as well as emergency response. Giklaro hinuon sa PNP nga kung dunay respondihan, magtambayayong sila sa uban nga mga units sa gobyerno alang sa coordinated response. Sa habig sa MCPO, makigalayon sab sila sa City Hall alang sa dugang ikatabang aron mapalambo pa ang ilang ekipo ug pasilidad. On top of that is the training talaga. Skills is very important. There's no amount of equipment kung dili magamit ang skills. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Junard Akongtian nagdumiliuna paghatag og komento sa mikatap karon sa social media nga kopya sa disqualification case nga matud pa gisangat ni kanhi Lapu-Lapu City Mayor Paz Radaza batok kang Tian ug sa tibuok kaabag slate. Gipasabot ni Tian nga wa pa siya makadawat sa gidusong disqualification case. No comment usab ang kampo ni Paz Radaza kabahin sa maong kaso. Sa naasoing social media post, ang first page lang ang gipost. Diin napatik ang grounds nga vote buying. Samtang gitatausab ni Lapu-Lapu City Comelec Election Officer Attorney Ann Janet Lamban nga wa usab siya nadawat nga kopya kabahin niini. As per advice with my lawyer, dili ko ka komentaryo with regards to that matters because wala pa gid mi makadawat og official order from the Comelec. So we just wait the order from the Comelec once madawat na namo and then we will siguro reply on that. I did not read any file intended for that disqualification case because the office has no authority to act on it. So it will be directly filed sa main office. Gihikay na sa Bureau of Immigration ang deportation proceedings batok sa siyam ka mga foreign nationals nga nasikop niadtong Mayo 9 sa gabi sa Mactan, Cebu International Airport tungod sa gidan nila nga 441,992,000 pesos nga cash nga wa madeklarar nga isa kay unta sa usa ka chartered flight. Apan gitataw sa spokesperson sa Bureau of Immigration, Dana Sandoval, nga di pa nila diha-diha mapadeport ang naasoyng mga langyaw kay gikinahanglan pa nilang serbisyohan ang ipahamtang nga silot sa laing tulo pa nila ka mga kaso nga giatubang. Sa pagkakaroon, gitanggong ang siyam ka mga foreign nationals sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory uban sa usa ka Pinoy nga ilang kauban. Samtang ang usa ka babaeng Pinay nila nga kauban gitanggong usab sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory. Ang 11 ka mga naasoyng akusado nag-atubang og kasong obstruction of justice, kalapasan sa Customs and Modernization and Tariff Act in relation to unlawful exportation ug attempted corruption of public officials. Sa pikas bahin, giproseso na usab karon si Aviation Security Group ang mga dokumento aron ma-turn over ang kustudiya sa kwarta ngadto sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So their local cases here in the Philippines will move as planned po by the courts. And yung immigration case naman po nila will move separately. So kahit halimbawa nagpiyansa sila, kung hindi pa tapos ang kaso nila dito, hindi po sila makakakuha ng clearances from the NBI. And we will not be able to implement the deportation yet. City Environment and Natural Resources Office Konsenro, Lapu-Lapu City nagtinguha nga muduso og sugyot sa konseho sa Dakbayan nga ma-institutionalize na ang special rate
alang sa mga job order personnel nga nadistino sa pagpangolekta sa mga basura. Mato ni Jocelyn Abayan, ang pangu sa Senro Lapu-Lapu, nga gawas sa risgo sa panglawas sa mga tingkolekta og basura, minimum lang usab ang suhulan nga ilang gidawat ug wala usab sila'y mga benepisyo. Sa proposal sa Senro, hayan himuuna unyang 700 pesos ang inadlawng suhulan sa mga job order personnel sa dakbayan nga tingkolekta og mga basura, gikan sa minimum nga suhulan niini nga 468 pesos. Trabaho good, need sila nga makompensate gid ba kay kanang they're doing the dirty job, and then ang ilang rate is the same as kanang rate nga sa standard nga rate ba. Kanhi konsehal sa dakbayan sa Talisay ug presidente sa Association of Barangay Council mitaliwan sa miaging Domingo, Mayo 18. Subay niini, miduso ang Association of Barangay Council og resolusyon nga mipadangat sa ilang pahasubo sa pamilya sa mitaliwan nilang kanhi presidente nga si Kapitan Marieta Yeyen Bukaw sa Barangay San Isidro sa edad nga 63 anyos. Mato ni ABC President Josefina Conchal, nasukip usab sa resolusyon ang pag-ila sa dakong natampo sa maong opisyal ug sa mga nahimo niini isip usa ka public servant. Si Bukaw nagsilbi kaniadtong ABC President sa dakbayan sa Talisay. Samtang siyang bahin, gipadangat usab ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang iyang pahasubo sa Baneng Bukaw. Sa iyang social media post, iyang giila ang nahimo sa opisyal ug sa samang higayon nagpasalamat sa dako niyang natampo og serbisyo isip usa ka public official. Sangan sa Liga ng mga Barangay sa siyudad sa Talisay, among mga pahasubo ngadto sa pamilya nga Bukaw, kami sad nga gisayangan gid mi sa maayo niyang panerbisyo diri sa siyudad sa Talisay, labi na sa kanang sa Barangay San Isidro. Kay dugay masagito siyang membro sa 7SP. Mga kapuso, nang padayon ang Proof of Purchase promo sa GMA, ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Mamahimong magpadala og mga entries ang mga mamalitay, lakip na ang mga sari-sari store owners sa kapin 1,000 participating Mercury Drug Stores, Pure Gold branches, GMA Regional TV ug radio stations sa tibuok nasud. Kapin sa 11 million pesos ang ipanghatag. Lakip na ang 7 ka mga maswerteng mananaog sa 1 million pesos sa Grand Draw. Nagsugod na ang official sending sa entry sukad ni atong May 3 hangtod na sa July 11, 2025. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Tutok lang si GMA ug i-follow ang GMA Promos Facebook alang sa kompletong detalye. Gikan sa pagsugod sa botasyon, sa pag-ihap sa mga balota ug hangtod na sa proklamasyon sa mga napili nga mga kandidato sa national ug local elections, gihatod si GMA Integrated News ang labing halapad, labing komprehensibo ug labing gisaligan nga election coverage. Ano ang report ni Mark Reggie Abella? Gitutukan sa tibok kusog sa GMA Integrated News ang dagan sa piniliay sa nakananglaing dapit sa nasod nga milungtad sa 32 ka oras nga walay putol-putol nga pagbalita nga gihatod sa labing tinahod nga mga anchor o reporter. Katambayayong ang batid nga mga media group, kumpanya o mga institusyon aron masiguro nga ang matuod lang nga mga balita o kasayuran ang mahatod sa publiko. Subling gipamatud-an sa GMA Network ang posisyon ni ini isip leading news authority sa nasod. Tungod kay eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage masibyaman sa telebisyon o sa online mo'y labing gitanaw sa kadaghanan. Kung basihan ang Nielsen Philippines TV Audience Measurement data, alang sa May 12 hangtod sa May 13, nakakuha sa 4.2% ka combined rating sa Urban Philippines ang election coverage sa GMA Integrated News nga gipasundayag sa GMA ug GTV. Natala ang combined reach nga 23.5 million viewers sa total Philippines ang eleksyon 2025, the GMA Integrated News coverage. Apan dili lang sa telebisyon, giatangan ang marathon coverage sa GMA Integrated News. Apan lakip na sa online ang eleksyon 2025 sa GMA Integrated News, mao'y gipili sa mga netizen nga kakuhaan og kasayuran sa mga balita ug sa labing uwahing kalambuan. Subay usab sa Global Video Measurement and Analytics Platform nga Tabular Labs, natala sa live stream sa election 2025, the GMA Integrated News coverage nga musumada sa 112 million views across online platforms.
Misutoy ang rating sa GMA Primetime sa adlaw mismo sa eleksyon, Mayo 12, nga miabot sa 12.9% nga combined people rating sa flagship newscast nga 24 oras. Ang tanan kabayan sa dakong tahas ug tinguha alang sa mas halapad nga pag-alagad sa nasod, maong daghang salamat sa inyong pagsalig mga kapuso. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regiabella. Balitang Bisdak. Sugda na ang NCAA Season 100 Cheerleading Competition. Isip kabahin sa pagpangandam. Mopahigayon una og cheer camp ang nagkalain-laing cheering squad sa mga NCAA schools. Siyam ka mga tunghaan ang musalmot sa maong kompetisyon. Masaksihan ang cheerleading competition live sa GTV ug live stream sa NCAA Philippines ug mga adlaw sugod sa alas 2:30 sa hapon. Samtang makita ninyo kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button. Alang sa labing init nga mga balita, gikan sa Marion, buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas. Apil na ang mga kapuso nato abroad. Tungod si GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso.